Okay mga boss, bago tayo umakyat sa taas, just want to let you know na ito ang entrance papunta sa property. May river po yan, starting dyan, yan na, kasama po yung river na yan. Okay, hopefully makuha natin ang drone shots, no? Pero doon tayo galing, as you see, tignan nyo, oh. Ang ganda ng view, papasok pa lang kayo, talagang mabubusog na kayo sa kalikasan. Yan, ang ganda po ng papasok dito, ano, very rustic, very rugged, yet very accessible. Yan. Okay? Yan. Naririnig yung river. Diba? Yun. Okay? So, ito itsura dito sa entrance ng property. Yan. Dito may ravine, or ano, ravine siguro yan, ano, dire-diretso papunta sa creek. Actually creek yan eh, hindi naman river. Pero nakasanayan na kasi natin tawaging river. Lahat river. River na lang din tayo mga boss. So when I say river, I'm referring to stream of water. Yun. Ano tong mohon dito, ate? Ha? Para dito sa kalsada. Okay, so may ayun, no. May muhon na rin dito mga boss. Yan. Mga ano po ito? 1, 2, 3, 4. Mga 5 meters wide po yan. So yun ang entrance. Okay, yun ang entrance. Alright. Akit po tayo sa taas. Andiyan na. Oh, sandali na lang, no? So okay. So mula doon sa pinanggalingan ko, kung saan yung barangay road, ano, hanggang dito sa property nila, will only take you about less than 5 minutes. Pag naka 4x4 kayo, pag naka sedan kayo na mababa, baka hindi kayo makarating dito. Okay, pero 4x4 SUV, pasok na pasok yan dito. Okay, basta mataas ang clearance, ano po. Yan. Okay naman ang kalsada. Alright, so let's go sa taas. Alright mga boss, mula doon sa pinasukan natin, ano, about mga ano yun, mga 100 meters siguro, more or less. Meron pang main gate dito. Okay? Ito po yung ano, ilog na sinasabi ko, ano. Part pa rin po yan ng property, or adjacent yan sa property. Wala naman pwede kasi talaga magmay-ari niyan. Okay? Now, pwede nyong i-utilize yan, ano. Pwede nyong i-develop yan, yung area na yan, papunta doon. Kasi, especially pag gagawin nyo itong parang secret spot, di ba? Actually, itong lugar po na ito, no, dinaanan ko yung kay Gerald Anderson, yung sinasabi niyang secret spot. So, nandito kami sa dulo ngayon. Nandito ngayon to sa dulo, itong property na to. Alright? Kaya ganyan siya, no? Bulubundukin. Oh. Ang ganda po ng lugar. Tignan nyo.
Okay, ang ganda ng ilog, oh. Ang linis, oh. Yan. Ganda, no? Okay. So hanggang dun po yung farm, paakyat. No? May mga tanim na ng mango trees. Ayan, no? Diba? Sa tabi ng ilog. Pwede kayo maglagay ng mesa dito. Whatever. Diba? Bihira po ako makakita ng mangga na nakatanim sa tabing ilog. Ayan, no? Wow. Grabe refreshing dito mga boss. Ito yung mga lugar na masarap tumira, mag-retire, o kaya gawing isang resort. Yung pagdating ng ng guest mo, yung mapapawaw sila, wow, di ba? Kasi bihira po makapunta dito sa mga bundok-bundok ang mga diyan sa NCR region, di ba? Tsaka sa mga syudad. But yet this is very accessible. Di ba? May mga manggahan doon, no? Tapos may mga puno po ng fruit bearing trees. Di ba? Oh. Ang laki na ng RO dito, ha? Dito sa gilid niya, may mga tinanim pa hong mahogany diyan. Mahogany diretso. Hanggang doon sa entrada. Ano yata 'to eh? Parang itikan yata 'to dati. Bahay ng mga itik. Ay. Ang ganda ng lugar mga boss, no? Ayan, no? Ilog, di ba? Crystal clear water. Oh? Naririnig niyo, mga ibon lang ang naririnig dito. Tsaka yung agos ng tubig. Oh. Ito kailangan itong i-rehabilitate. Ito yung bahay nila dati. Diba? Ang ganda ng nito pagkakadesign. Baka pwede pa itong i-rehabilitate, no? Ito, may dalawang engkantada dito. Yan, si ate at saka si ate. Mga engkantada, nahihiya. Magano kayo, ate? Mag-ina? Anak ko po. Ba't mas maganda yung anak mo sa'yo? Ano nangyari? Hindi, joke lang ate. Appear tayo dyan. Okay, ate, itur mo nga kami. Itur mo nga kami ng mga viewers natin. No? Yan. Papatuta. Anong pong pangalan nila? Shirley po. Shirley. Okay. Ito, mga boss, pababayan, may hagdan yan. Pababa ito dati sa babang-baba, di ba? Paayos nyo na lang. Para pwede kayong magtampisaw dito sa ilog, di ba? Mula dito sa kubo-kubo nyo. Baba kayo, tampisaw kayo dyan. Actually, pwede kayong magpagawa ng reservoir dito eh. Di ba? Dito. Para pagdating ng summer, meron kayong tubig, matagal maubos. Di ba? Lalagyan nyo na ng parang pool dito, pag ganun. Para i-catch nyo yung tubig. Meron kayong natural, swimming pool. No? Ito, ano po ito dati? Dati pong pinag-anuhan ng itik. Itik. Sabi ko na nga ba. Mga ilang itik kasi dyan? 3,000, no? Apo. Yan. Ito, ano to dati? Ano po, bahay na po to. Ito, ano nakalagay dito? Bakit may ganyan? Wala po, pinag-anuhan lang po dahil nabubulok na nga po. Ito na yung pinakabahay. Apo. Gawa sa bato, no? Pwede ba tayo umakyat dito? Tapos ito yung tangke nila. Matagal lang hindi nagagamit to, no? Mga ilang taon na? Matagal na rin. Tagal na rin, ano? Meron na mga 10 taon. Mahigit. Hindi sir, tumira din po kami dito. Tumira kayo dito kailan? Opo. Nung lang po. Bakit kayo umalis? Sir? Ito dito sa bahay na to? Opo, kaso nakakatakot na nga sir. Parang masisira na. Apo. Anong taon kayo umalis dito? Nung last year lang po. Last year lang. Okay. Ito gumagana pa to. Apo. Kanyang source ng tubig,
yung pinanggagalingan niyan sa ilog. Opo, Sa may taas. sariling sibol po yan. talaga. Sibol. Opo, O yun, mga boss, no? So, meron kayong pwedeng itap na sibol. Unlimited ang tubig nyo. Di ba? Walang hinto yun, ano? Opo, sir. Ngayon, kaya pwede kayo maglagay ng itikan. Kasi gustong-gusto ng mga itik may tubig lagi. Na maliligo sila doon. Yan. Tapos, yung tubig, punta lang ng punta doon, balik lang ng balik sa ilog. Pero syempre, hindi magiging malinis yung kapag may itikan kayo. Anyway, ito po yung bahay, no? Hindi na siguro pwede itong i-rehabilitate. Marami na mga cracks. Ano? CR. I could imagine ang ganda nito noon. No? Rest house ang dating. Na, babagsak na rin yung yung mga kinakapitan ng mga brace, tingin ko. Marami ng anay eh. So, yan ang unang-una yung gagawa ng dito. Pero itong pinto, tignan nyo, hindi inanay, oh. Diba? Tigas nito, pinto na to, palagay ko. Oh. Hindi nagkaroon ng anay. Yan, magagamit niyan. Ano ba't meron dito? May hagdan eh. Yung kitchen. And then parking space. Yan. Ano kaya to? Ba't may ganyan pa? Beam siguro. Okay. Ang parking space. Ano nakalagay dati dyan? May nilagay po silang santo dyan noon. Santo? Apo. Ah, okay. Ilan? Isa lang. Isa lang. Ang ganda tong area na to mga boss. Naka-landscape din to eh, di ba? Naka-design siya talagang nakaharap siya sa ilog. Ayun oh. Meron pang isang tangke doon. Tapos may packet pa dyan, ano? Ano meron dyan? Pwede sir tayo mamaya iikot doon. Ah, doon tayo, ikot tayo mamaya doon. Okay. Etong tubig na to, saan galing to? Bukal? Opo. Oo. Yan o, may bukal dito, mga boss. Ay. Saan lumalabas yan? Diyan Diyan mismo? lang po sir. Galing dyan sa bundok? Opo. Ito oh. Pero pagdating ng summer, nawawala din yan. Hindi rin po sir. At talagang tuloy-tuloy yung Opo. bukal na yan. Ah, okay, maganda pala. Alam nyo, ang isang lugar kapag binubukalan ng tubig, pinagpapala. Diba? Ang civilization nagsimula sa Nile River. Malaki ang potential po ng farm, mga boss. Maganda. Okay, yan o. Yung ilog po na yan, dumire-diretso yan sa boundary ng property. Itong area po na to, ano po kasi ito, bale, 5 titles, ano po. Yung kabuuan ng 9 point something hectares. Okay. Itong area na to, nakaseparate din to. So, mahaba po ito. Ito yung may ilog. Dire-diretso yan hanggang dun. Hindi ko alam kung ilang metro po yan, pero mahaba yan. No? Pwede mo ba akong ituro sa dulo nito? Okay po sir. Ah, sige, yun. Kabisado mo, te, ano? Ilang taon ka nakatira dito? Tagal na sir. Ano to? Para saan to, ate? Bahay din po. Diyan Bahay po kami din yan. tumira dati. Okay. Pero, pwede pa kaya yan? So, bahala na po kayo kung anong assessment nyo dyan someday, ano? Kapag i-acquire nyo itong property. Maganda po presyo ng property, mga boss. No? Pataas ang offer dito ng may-ari. Every year. So, this is the best time to acquire this property. Hinahabol kasi nila sa, sa market trend. Pero mura pa rin siya sa presyo niya ngayon, mga boss. Ha? Yun, no? Yun. Ito ang rancho.
Opo. Lalagyan ng mga baka. Opo, engineer. No? Tapos ito yung bahay ng mga baka. Opo. Pagka umuulan, dyan sila. Okay mga boss, binabaybay natin yung gilid ng dagat. No? Anong dagat? Ng ilog. Yan. Ito ang boundary ng property. So galing na tayo doon. Okay. Ano? Pagka ganyan yata tawag nila, ravine. No? Yan. Ravine. Yun o. Dun. Pwede nyo pong paayos yan. I-develop, no? Ito, yung yung warehouse ng mga baka. Ayan. Oh, maganda pa yung mga kahoy. Matibay pa to. Ang ganda ng yero, oh. No? Taas ng mahogany. Taas ng... Yan. Galing, ha? Mga engineers po kasi ang mga nito, tumirada nito eh. Dati silang malaking company. Noon. Kaya maganda yung pagkaka-landscape, no? Maganda yung pagkakatirada. Alright. Eto ma'am, papunta saan to? Doon na po sa taas yan, sir. Babalik tayo dito mamaya. Papakita mo lang sa akin yung dulo ng walang hanggan. Apo. Okay. Alright, para ko na rin kayong itinur mga boss, di ba? Walk with me. Alright. Ano to, ate? Ano lang po yan, sir? Ratan? Apo. O kawayan pa rin? Kawayan no? Apo. Balo-baloktot kasi. Parang ratan. Ratan ba to, te? Ratan? Hindi po, sir. Ano to? Kawayan din? Hindi po, parang ano lang po yan. Parang baging lang. Parang baging yan na bamboo, yo. Apo. No? Yun. Hanggang, ito ang dulo niya. Apo, ito na po. Ito ang dulo. Ito, iba na may-ari nito. Ito po sa kabila po. Iba. Sino may-ari nito? Sa Rappi po. Okay na. Tapos ito na yung kay Engineer. boss mo, kay engineer, pag ganun. Apo. Ayan o. So, parang somewhere dito yung muhon. Ito kanya pa rin to. Hindi na, itong falls. Apo, sa kanila. Sa kanya pa rin. Part niya pa rin. Ayan, pwede nyo, ate, padaan nga dyan. Excuse me. Ayan. Ako naman mag-enjoy, ha? Wow. Ganda. Oh, merong... Di ito actually, para meron kayong water reserve, no? Pwede nyo po itong i-harness. Pwede nyo i-catch ito, parang paunti-unti. Meron kayong mga water reservoir. Pababa, kung naglalagay kayo ng pool dun sa bandang baba. Ganda. Okay, tara te. Doon po tayo galing sa baba. Yun yung ilog, no? Yan, no? Yun tayo galing. Wow. Hindi ko May talaga. bukal din dito. Ayan, no? Alright. Saan tayo? Baka madress tayo. Maputik itong area na to. Pwede nyo pong i-harness yan. Gawa nyo lang to ng catch basin. Or tama. Diba? Dito para luminis yung tubig na magfo-flow pababa. Dito nyo na siya i-catch. Pahukay kayo dito, lagyan nyo ng parang pool. So meron kayo laging fresh water. Magkaroon man ng matinding init because of climate change, may mga reserba kayong tubig. Diba? Tapos syempre hindi naman natin ginugusto. Nakaranas tayo ng pandemic. This is the best place to be. Lalo na kapag na-develop nyo na, naiayos nyo na. Yung mga may prepper mind dyan, yan. Ano to? Saktong-sakto tong area na to. Mayroong nakasabit na dragon fruit. Nag-alaga po kasi sila dito before ng dragon fruit. Maliliit pa kasi to. Ano po ito? Acacia. Nakatanim din po nila yan. Medyo steep dito, ha.
One step at a time. Okay. Ano, taas. Yeah. Ano po kasi, papalipa rin natin si Chokokoy. Kukuha tayo ng highest peak. At ituturo ni Ate Shirley. Ang taas ito Manang Shirley Ingat ka, baka madulas ka Tsaka lang, pag nadulas ako, saluhin mo ako Uy! Ay! Mamaya pagbababa, papadaos-dos na lang ako. Kaya pala sabi ni Gia Chris, magdala kayo ng tubig Alright. Pahinga muna tayo. Ilang kilometro pa ba? Kita na yung bundok dito. Yan Grabe hingal ko. Mga boss, ang tagal ko na kasing hindi nakakakit ang bundok. Tapos, puro pakain. Ganito. Yun. Ang daming mahoganis dito. It's worth the climb. Ate, pahinga muna tayo. Sir? Wait muna. Hindi ka napagod, te? Okay. Kala ko hindi ka napagod, abnormal ka na nun. Pero hindi ka hininga. Ang daming makate. May tumama sa akin. Para may mga buhok-buhok. Anyway. Ang dami mga ganis, no? Opo, sir. By the way, mga boss, may nakatanim po dito na 5,600 mahoganis. Yung iba, ready to harvest, may valued at 3,000 pesos per tree. Almost 80% daw nun, or 70% valued at that, I'm not sure na kung 100%, pero nakikita ko kasi ngayon, meron pang mga maliliit Pero marami pa daw malalaki dun, Saan banda? Diyan, sir, sa Manila. Yung malalaking mahoganis dito. Opo. Ilan piraso daw? Marami din, sir. Mga 5,000 plus, no? Opo. So yun, valued at 3,000 pesos per tree yan. Yung mahoganis po. So just imagine, yun pa lang, di ba? Sa 1,000 mahoganis, 3 milyon na kaagad yun. And you have 5,000 mahoganis. Another 10 years, that would be like around 10,000 na daw yun per mahogany. 3. That is according to the projection of DNR, nila engineer. Okay. So, nasaan banda yung ate, yung rancho na sinasabi, yung 177 hectares? Sa taas po. Nasa taas. Ito mga mangga na to, na-harvestan na to mga to? Ano lang, sir, pakunti-kunti lang. Pakunti-kunti lang kasi hindi naaarawan masyado, no? Opo. Dahil nakahalo sa mga mahoganis. Pag hindi naman po kayo magnanegosyo ng mangga, okay lang yan. Pang-konsumo lang. Pag may mga guest kayo, benta nyo 500 isang piraso. All natural mangoes, di ba? Joke lang. So, meron din po siyang trail, no? Ito, pwede nyo paggawa ng trail. Mahogany trail. Di ba? Para mag-enjoy yung mag-i-enjoy po talaga yung mga guests nyo dito. No? Or palagyan nyo ng trail sa bike. Bike trail. ATV trail. Yan, magandang gawin dito. So, pagka akit po kayo dito, ingat po kayo dito. Tignan nyo yung mga ganyan, no? Kaya nito, sumabit na ako. May mga tinik po yan. Pag yan, nadaanan ng balat ninyo, naku po, ewan ko lang. May signal ba dito, Meron, sir. Okay. May nakikita akong barbed wire.
Yan ang boundary. Te, Ano po sir, ito lang yung pinagtaniman ng engineer ng mahogany. yan ang boundary. Apo. Sa kabila niyan, hindi niya nalupa yan. Ano po, rancho na po. Ayan na yung rancho. Okay mga boss, so ito na yung rancho. Yung 177 hectares. Actually, okay. Para marinaman po kayo, no? Meron itong 5 titles. Lahat po yun, yung almost 10 hectares, nakapaloob po doon sa 5 titulo. So simula dito yan, pababa. Hanggang doon, sa nakita natin merong bakahan. Actually, hindi nyo naman pwedeng i-own talaga yung 177 hectares, no? But you have like 25 years na pwede nyo pakinabangan itong 177,000 square meters na to, or 177 hectares. You have 25 years. And then, pwede nyo pong i-renew yan ng i-renew. Alright, babayad lang kayo ng, ngayon yata, 300 pesos lang yata per hectare per annum. Okay? So, paliparin po natin si Chocox. Right mga boss. Actually kahapon ko na i-vlog to, no. Binalikan ko ngayon for some clarification kasi nag-uusap kami ng may-ari. Alright. About dun kasi sa 177 hectares at saka dito sa 9.4 hectares na titulado sa kanya, ano po. Okay. Yung 177 hectares, pwede nyo pong applyan yon for whatever use na gusto nyong gawin, provided magko-comply kayo sa environmental compliance, ano? Ko-comply sa environmental compliance. I mean, compliant kayo sa para ma-issuean po kayo ng environmental compliance certificate. Now, meron kayong pwedeng 7 na areas na pwedeng gamitin doon, instrument, pwede nyong gamiting ecotourism, pwede nyong gawing rancho, pwede nyong gawing livestock, racing, So, hindi na lang siya dati po kasi grazing land lang siya, pasture land lang ang declaration ng DNR. Ngayon na binago na po nila yon. So, malaki yung opportunity ng 177 hectares na yan. And the only way you can get there is through this property. Ito. Yung binibenta po na 9.4 hectares yan. Okay? So, yung 9.4 hectares po is selling for 40 million. So, a little more than 400 pesos per square meter. But I'm sure, naman po yan, yung pag-uusap namin na may-ari, meron naman mga negotiating options, no? Negotiable naman siya. Kumbaga, meron kayong mga pwedeng gamitin negotiation points, di ba? So, usually, ganyan naman po sa bilihan ng property, tawaran. Ang ganda ng ilog, no? Yan, no? Imagine nyo, mga boss, di ba? Waking up in the morning, titingin-tingin kayo dito sa sapa nyo, or sa ilog, ano ba tawag dyan? Creek, di ba? Tapos, pagmamasdan nyo tong giant bamboo nyo. Kasi, hindi po yan native dito eh. Yung giant bamboo, imported po yan from China yata, tapos pinapropagate na nila dito. May mga matured na, may mga pwede na kayong pakinabangan pala. Ayan.
May mga hinarvest na rin sila. So, ang lalaki niyan, mga boss, no? Marami kayong pwedeng paggamitan yan. Ito, mga matured na to. Usually, kapag yung nagdidilaw na, matured na yan eh. Ready to harvest na yan. Alright, so yan, ang ganda oh. Mga acacia trees, no? Ang ganda ng backdrop niya. Diba? Tapos yan, may mga line ng RO or agoho trees, di ba? Parang pine tree yan ng Baguio, di ba? Malamig dito, no? Maganda. Ibon lang ang maririnig ninyo. Tsaka yung ilog. Tsaka yung sarili nyo. Yan. Anyway, mga boss, 9.4 hectares po ang property. 5 titulo yan. Alright. Ito dati, nag-operate as farm. Meron silang itikan dito, bakahan. In fact, yung 177 hectares, nagamit na po nila yon, na-utilize na nila yon sa bakahan nila. And for some time, nag-operate ito. Nanawa na lang yung may-ari. Ano po? Again, 9.4 hectares, selling for 40 million. Alright. Yung mga interesado dyan, tawagan nyo lang ako, PM nyo ako, text nyo ako, email nyo ako. Kung gusto nyo po mag-schedule ng visitation dito, ang ganda. No? Pagbungad pa lang, ang ganda na. Yun nga lang, yung kalsada, sabi ko nga, 4x4 talaga makakapasok dito. Hindi po pwede yung hindi pwede yung smaller vehicle. Ang theme naman kasi talaga nito is forest farm. So, talagang mafe-feel niyo yung nature kapag papunta kayo dito. Yung may mga 4x4 dyan na malalaki. Yan, yung may mga jeep dyan na converted. Sarap na sarap kayong dumaan dito kapag nagkataon dito. pwede nyong pag-practicean tong area na to, di ba? Yan. Okay. Maraming salamat sa inyo mga boss, mga ma'am, mga sir. Till the next video. Ciao.